Maraming salamat sa iyo, Rica Bebe. Oras natin mga kabayan kong Filipino-Chinese. Chitiam Yakhun. Ayun, 7:20 na ng umaga. Bawat anggulo bubusisin, lahat ng panig usisain. Lalad sa publiko, punto por punto. Gaya ng debatehan ni Barack Obama at John McCain sa katatapos lang na presidential election sa Amerika, target ng Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng sariling debate ang mga tatakbo sa pagkapangulo at vice-presidente sa 2010 elections. Makakatulong daw ang debate para makilala ng mga botante ang mga kandidato. At para daw pagbasihan ng boto ay hindi lamang personalidad, kundi ang posisyon ng mga kandidato sa sari-saring issue. Pero ngayon pa lamang, may mga umaalma na rito dahil labag daw sa konstitusyon. Tuloy po natin dito sa studio ang batikang election lawyer, si Atty. Romy Macalintal. Atty. Romy Mac, umagang kaganda po sa inyo. Ay, magandang umaga sa inyo, Tony, at sa iyo mga tagapanood. Apo, at kapiling po natin sa linya ng telepono si COMELEC Commissioner Rene Sarmiento. Commissioner, umagang kaganda po sa inyo. Magandang umaga, Anthony, punto por punto, at tawat panig na umaga sa iyo at kay kaibigan Atty. Mac Macalintal. Ay, magandang umaga, Commissioner. Commissioner, pakiklaro nga po, inaprubahan na po ba ng COMELEC ang inyong pumungkahi na mandatory debate sa mga presidential board sa 2010? Anthony, isang paglilinaw lang po at paglilinaw para kay Atty. Mac. Ito po ay isang panukal ako na binanggit sa isang interview at ito po ay sinuporta ng ating mahal na chairman na si Commission Chairman Melo. Ito po sa akin pong pag-interview ay hindi po sabing mandatory. No, ang sinabi ko lang po ay dapat magkaroon ng isang debatehan ang mga kandidato para makilala sila sa mga isyong kinakatawan nila at hinaharap po ng taong bayan. Hindi ko po sinabi, Anthony, na it is an additional qualification para po sa mga kandidato. Para Atty. Macalintal, hindi ko po sabing mandatory to oblige them. As a matter of fact, ang mungkahi ko po, baka pwede po ang tri-media, mga networks ay tumulong po sa debating ito. Okay, Atty. Romy Mac, ano po ba masama kung sakali nung maging mandatory yung pagdedebate? Ano, una-una, magmagadat nilinaw nga ni Commissioner Sarmiento, no? Talagang hindi po pwedeng maging mandatory yan. Sapagkat parang lumalabas na magkakaroon ka ng karagdagang kwalifikasyon o karagdagang requirements sa isang kandidato na hindi naman isinasaad ng ating saligang batas. Sa ilalim ng saligang batas, specific ang qualification, residence, citizenship, at saka yung voting age, ano ha? Pero hindi nakalagay dyan na kailangan sumali ka sa isang presidential debate. Kaya't ang aking palagay, katulad ng mandatory drug test, yan ay binaliwala ng Korte Suprema sapagkat nagdaragdag ka ng requirement. So dito din sa sinasabi nung na-misquote, itong si Commissioner Sarmiento, hindi nga po pwedeng maging mandatory yan. Sapagkat para inuobliga mo sila na kapag hindi ka sumali, maaari kang ma-disqualified. Pero dito tama si Commissioner Sarmiento, voluntary basis ang dapat mangyari. Commissioner Sarmiento, ano po ba ang ideya ninyo ng pagdedebate ng mga presidential boards natin? Well, ang dahilan, Anthony, Anthony? Paano po ninyo gustong maisagawa ang debate? Ako po ay kumuha na ng mga solusyon, Anthony, sa ating mga kaibigan sa media at sa mga concerned groups, kasama na po ang mga NGOs. Kung halimbawa, 3 o 5 ang sumasali po, pwede pong expository or explicatory po ang pamamaraan po natin. May anchor po na magtatanong at isa-isa sila isang sasagot. Kung 2 po ang kandidato, pwede pong sundin natin yung ginawa po sa Amerika na kung saan sila po ay nagdedebate. So marami na pong suhisyon. As a matter of fact, nakausap ko po si Christian Munsot in 1992 na ginawa pong debatehan ang COMELEC, ang issue po, paano matutulungan si Mang Pandoy, no? So there are many models, Anthony, and I hope Atty. Mac can help us on this and other NGOs, kahit na civil society, para po ma-fine-tune ang debate pong ito. Apo, Atty. Romy Mac, mandatory man o hindi, akma po ba sa Philippine setting ang debate na ang kandidato po sa atin, di tulad sa amin sa Amerika, na 2 lang ang pumuputok na kandidato. Dito, 7, 8 ang kandidato. Maaari talaga magkaroon tayo ng debate. Napakaganda niya, no? Subalit ang problema sa ating bansa, personality-oriented ang ating mga botante. Hindi ka nga tumitingin sila sa personalidad at hindi talaga doon sa tunay na kwalifikasyon ng ating mga kandidato. Kaya para sa akin, bukod dyan sa sinasabi mga debate na yan, ang dapat siguro unahin natin, turuan natin ang taong bayan ng tamang pagboto, yung tamang pagpili ng mga kandidato. Katunayan, under the Omnibus Election Code, mandated ang COMELEC to undertake parang ongoing campaign, na para ipaalam sa taong bayan paano ba ang pagboto, paano ang pagkilatis natin sa ating mga kakandidato. Sapagkat kahit anong galing magsalita ng mga taong yan, hindi sa salita nakukuha yan, kundi sa gawa. Napakagaling mo nga makipagdebate, pero wala ka namang magawa sa taong bayan. Katulad ngayon. Ngayon, pagkagagaling ng lahat ng mga kandidatong ito, magkakagaling ng lahat ng mga politiko, pero may nangyayari ba sa ating bayan? Commissioner Anthony, maganda po yung punto na binanggit ang ating kaibigan Atty. Macalintal. Ang masasabi ko lang, Anthony, patapos ko po ang issue ng debate ko mga na mandato ng COMELEC. Kasi mapapapili history of para matapos po ang debating ito. I think our people have achieved that degree of maturity, no? Political maturity. Anthony, pinakita po ito sa nakangalan. Ang political maturity natin sa debate. Paano po ito dapat natin ating opportunity.
At talagang kailangan mapag-aral sa mabuti. Hindi sa malabas sa kapwa sa ibang bansa kung ikaw hindi marunong magsalita sa iyong sarili mamamayan. Kaya dito nila bata pa lamang maging bahagi ng asignatura natin. Turuan natin ang mga estudyante paano ang tamang pagboto. Hindi yung kung ano tinuturo natin. May batas tayo na ituturo, paggamit ng kondom, paggamit ng IUD. Hindi yan ang dapat unahin. Ang dapat unahin natin, paano tuturuan ang mamamayan sa pagboto po. Sir, salamat po sa inyong oras. Umagang kay ganda po sa inyo. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Sa punto po ng ating mga manonood, text message po ni Mike Dalida ng Lucena. Kahit nasabihin natin magandang magdebate ang lahat ng presidential candidate, tanong, giginhawa ba ang buhay nating mga Pilipino kung sino ang mananalo sa kanila? Nangyari na yung debate noon. Lalo tayong naghirap ngayon. Karamihan daw po ng tatakbo sa 2010, mga trapo, mga ngako din. God save the Philippines. At mula po kay James Gallardo ng Misamis Occidental, dapat na magkaroon ng mandatory presidential and vice presidential debate na makikita sa TV at mapapakinggan sa radyo para makikita at malalaman ng mga botante, lalong-lalo na sa mga malalayong bukirin, kasi baka pera na naman ang abot sa kanila sa eleksyon. Kahit na hindi pa po siguro dumayo sa Amerika para po mag-aral at matuto sa kanila pong sistematikong eleksyon, matagal na po nating alam kung gaano ka-importante ang magkaharapan po sa debate ang mga gustong umugit ng poder bilang pinakamataas na opisyal ng Republika. Magandang okasyon po kasi ito para makaliskisan natin ang mga kandidato na gustong umuupa sa palasyo. Mabibisto din po natin sa debate kung sino yung nagdudulong-dulungan lang at hindi po mabubuhay ng walang alalay sa kanilang likuran. Sa debate po kasi, no coaching eh. Ika nga sa isang game show, walang option to call a friend pagka walang maisagot. Huwag naman natin ipagkamali hindi naman porkit magaling sa boka at matalino sa argumento ay magiging mahusay at matinong pangulo. Mainam na po kung mainam ang debate, pero kahit 100 beses pa hong magdebate ang mga tatakbong presidente, wala din po mangyayari kung ang botante po ay ignorante. Sa ibabaw po ng lahat, mananatiling pangarap na lang po ang isang huwarang pangulo kung hindi naman bibilangin ang kanyang boto o kaya naman ay magpapabili ang mga botante sa mga salbahing tumatakbo. Ika nga po, isang Hello Garci lang. Isang Hello Garci lang. Magiging bangungot po ang pangarap natin na magkaroon ng matinong pangulo. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Umagang Kay Ganda.